Magandang araw, a blessed day sa ating lahat. Alam niyo ba na mayroong tatlong klase ng pagtatanim? Una, yung pagtatanim na patsamba-tsamba. Dahil patsamba-tsamba, ang chances dito na mabuhayan ka ng tanim ay maliit lang. Yung pangalawa, yung experimental planting, trial and error. Ang pangit lang dito, may panahon kang masasayang, may mga materials kang masasayang dahil you're still experimenting. Yung pangatlo, yung planting through research, yung magsaliksik ka muna bago ka magtanim. Hindi ko naman nakagawian, hindi ko naman nakasanayan yung pagtatanim because I have been in the public service for more than 33 years. Kaya lang, kahit sa ganon, because of the planting through research, yung magsaliksik ka muna, ay almost magaling na tayong magtanim. At ating ipapakita, gagawin dito sa pagtatanim ng malalaking sanga ng bougainvillea. Diretso sa paso, na bihira palang ginagawa. Let's do it. Oh, ito na yung ating finished product. To see is to believe. Hindi naniniwala sa akin si Mrs. nung una eh. Ito na yung produkto. This is the product of planting through research. Magsaliksik ka muna. So ayan, ito yung malaki. Ito yung mga bansot. Yung puno nito, more or less 15 years na yan, yung mga magugulang. Yan to. Yan. May date of birth to eh. Ayan oh. Tinanim ko to noong September 21, 2024. Nagbulaklak na yan, pare-pares naman yung date of birth ng mga ito. Nagbulaklak na ito after 4 months. 4 months. So, 2 months na siyang nakabulaklak na ganito, nag-umpisa ng maglagas. So, more than 2 months, so almost 3 months na naka-hold niya yung bulaklak niya. So, yan. Okay? So, yan yung finished product. To see is to believe, naniwala, gusto pa niyang magkaroon ng ganitong madami. Yan. Yan. Karamihan kasi ng mga tinatanim, usually, ganito kaliliit. Ganito. Yan. Kaya lang, just imagine, kung itanim mo na ito sa paso, it will take how many years bago ka makapalaki ng ganitong sanga. Yan. Kaya yun yung ating ipapakita ngayon, paano yung magtanim ng malalaking sanga. Yan. Dahil karamihan ng pagtanim ng ganito, sa mga germination na plastic bag, ganito, hindi mo naman pwedeng patubuin yung ganito dyan dahil natutumba. Okay? So, dahil nagustuhan niya, nagtanim ulit tayo ng marami pang ganito, yung malalaki. Okay? So, sige, ito yung ginawa ko, mga 2 days to eh. Ang sa pagtatanim, ang pinaka-importante sa lahat, yung preparation. Sayang yung pagtatanim kung hindi mo aayusin yung dapat ayusin muna. So, you need to do very good preparation para masigurado mo yung gusto mong maging, gusto mong makapatubo. Ang pinaka-importante dyan sa pagpapatubo, yung preparation. So, number 1 na i-consider mo yung paso. Dahil ito, yung diretso tayo na magtanim sa paso, depende kung anong gusto mong paso. Saan mo siya ilalagay, kung saan mo siya ilalagay. So, yung paso na gusto mo, yung kulay, ornamental planting planting of ornamental plants. Kung anong laki niya, anong kulay niya, na ayon doon sa gusto mong palabasin na tanim. So, number 1 yung paso. Itong paso na ito, rubberized. So, parang lifetime na paso na ito, hindi naglulutong. Importante sa paso, yung butas.
Yan. Okay yung butas. May butas naman yan. Kaya lang, gaya dito, yan ang butas. Hindi ako kontento dyan. Dahil may yung paa niya doon, dito, naipon pa rin yung tubig. So, binutasan ko pa rin yan dito. Yan. So, walang may stock up na tubig yan. So, yan ang isa sa pinaka-importante sa preparation tungkol sa paso. Yung butas niya, yung drainage. Yung drainage niya, drainage. So, yan. Okay? Tapos, isa na kailangan dyan, wala namang connection to sa sa tanim, pero screen, itong maliliit na screen, pantakip sa butas. Dahil kasi, pag hindi mo lagyan ng screen yan, lalo na pag kung saan mo ilagay yan sa mga balkon mo, simentado yan, tiles, lumalabas yung dito, yung putik, lumalabas yung lupa. Yun ang gamit nito, yung screen. Meron namang screen na yung plastic, mga kulambo. Ito, ang binili ko, aluminum. May metal pero kakalawangin yun. Magkakaroon ng toxic yung tanim. So, yan. Ito ang gamit niyan, ilalagay doon, no? Yan. Yan. Yun ang gamit niya. Ito, nilagay ko na lang to itong PVC o kahoy o kawayan, pwede mong ilagay yan. Anong gamit nito? Napaka-importante ito sa ating pagtatanim dahil malaking sanga. Yan. Meron siyang mapagkapitan dyan. Dahil pag walang mapagkapitan, madaling maggalaw, putol yung mga ugat. Okay? So, yan yung tungkol sa paso. Nakahanda na yan. Susunod, lalagyan natin siya ng pantukod para sa kanyang miniature greenhouse. Yan. Anong gamit niyan? Mamaya, sasabihin natin yan. So, kailangan mo ng stick. Stick. Kaya sabi ko, preparation, napaka-importante yung preparation. Ayusin mo na yung preparation mo na bago ka pumunta sa pagtatanim para hindi sayang yung pagod. Yan. Para ilagay dyan, meron siyang tukod para sa kanyang miniature na greenhouse, parang bahay. Yan. So, ayusin mo. Linisan mo ng konti yun dahil masugat yung plastic, butas. Sayang naman yung plastic na ilagay mo yan. Mawawala yung purpose niya dahil lalabas yung hangin. So, stick. Okay? Ito sa pangmalaki. Ito yung mga pangmaliliit na paso. Yan. I-ready mo na lahat yung mga materials bago ka pupunta sa pagtatanim. So, ano yung susunod? Yung lupa. Ito. Yan. Okay? Dahil nag-research ka muna, nalaman mo yung karakteristik ng bougainvillea, ibigay mo sa kanya yung suited, yung nararapat na lupa. Kumuha ako ng lupa dyan sa kapitbahay, yung ordinary lang, pero kunuha ko yung topsoil, yung ibabaw. Yan. Tapos, hinaluan ko siya ng mga kasi pag yung ordinary na lupa, titigas yan, parang parang clayish, tapos mag-stack up yung tubig. Bumili ako ng commercial, to loam soil. Yan. Loam soil yan. Mga kokopit, organic fertilizer, mga halo-halo. Yan ang hinalo ko. Isang sakong lupa, ganyan no, yan isang sako. Ginawa ko mixture. At saka isang supot ng ito. Pinaghalo ko na ganyan. Oh.
So, ang napalabas ko dito yung heavy, yung ordinary na soil na nabuhaghag ng kunti. Hindi naman mag-stack up yung tubig. Pangit naman na sa akin, pangit naman na diretsyo na ganito. Oh, unti ang lupa. So, ayan. Inaluan ko yung ordinary ng lupa ng ano na ito, yung loam soil. Available ito sa sa mga orchidarium. Okay? So yan, lupa. Next na materials, yung plastic. Of course, yung plastic. Susupot mo. Meron dyan. Tapos yung pinakamahalaga sa lahat, lahat naman mahalaga yan na materials mo, yung itatanim mo. Yan. Dahil naputol ko ito sa kapitbahay, yan. Yung mga malalaki dyan, na itanim ko na yan na mga 2 days ago. Ang naiwan, ito, may 5 pa na medyo malalaki. Pwede ko naman putulin, kaya lang, na maiksi, gusto ni Madam mahaba. Ayaw niya na maiksi, gusto niya mahaba. So ito yung materials. Meron akong 3 variety ito, mga local bougainvillea. Okay? Andun yung violet, purple, yung ano yan, yung clustered, yung balaklak niya, yung buo. At saka meron dito yung red na red. Yung bulaklak niya naman, buo yan. At saka itong white pink. Yan, maliliit to so yan yung mga materials na dapat i-prepare mo muna dahil ang pinakamahalaga sa pagtatanim yung preparation. Hindi yung otherwise pumupunta ka doon sa pagtatanim na patsamba-tsamba. Mag-effort ka doon sa preparation. Dahil pag natapos na yan, hindi sayang yung effort mo. Yung percentage na mabuhay ay almost 100%. Parang yung pinakita natin kanina. Yan. Yan. At yun ang ginagawa natin ngayon, paano yung pagtanim ng ganyan. Okay? So, lagyan na natin ng ng lupa. Ginawa ko, yung pinaka-ilalim niya, nilagyan ko muna ng puro na nilagyan ko muna siya ng puro sa pinakailalim. Puro na yung loam soil. To, kita mo yung loam soil. Hindi naman hindi titigas to. Yan. Ilagay ko sa pinakailalim. Yan. Tapos, sayang naman, meron ako mga naipon dyan na sodas ito. Ginamit ko na. So, yun ang pinaka-base. Pinaka-base niya sa loob. So, para sigurado yung butas ay hindi magbabara. Okay? Then, ilalagay na natin yung main na lupa niya. Ito. Okay? Marunong din ako magpala. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko ginawa ito ng napakahabang panahon ay hindi na ako marunong ng basic na trabaho, yung magpala. Okay? So, yan. Okay? Tapos, ito yung sinasabi natin na 2-in-1. Yan yung lupa. 2-in-1 yan.
Bakit ko bakit ko binutasan 'yan? Parang yung ano 'yan eh, yung saan tawag niyan? To. Di ba yung pagpapatubo usually ng bougainvillea, ginagamitan dito ng mga germination bag? Instead na dito ko gagawin dahil natutumba, diretso na dito. Diretso na. At hindi na ako magre-repat pag tumubo yung bougainvillea natin. Lalagyan ko na lang siya dito ng yung pure para hindi matigas. Yan. Itong gitna na yan, parang ito na yun. Pero dito na natin siya patutubuin hanggang sa lumaki. Yan na ang permanent na ano niya, na pot. Hindi na natin siya dito, tapos ireripat mo ulit. Okay? May isa dyan, may napaka-importante na gamit nito. Okay? So, pag wala ito, ang tendency niyan, dahil gusto ko kasi yung lupa, ay yung dulo nito, dapat doon lang. Sobra sa kalahati. Dahil pag dinala ko dito, kukunti na lang yung nagagamit niyang lupa. Ito, decoration na lang yan. So, doon ko nilalagay. Para pag nag-ugat siya, andito yung maraming lupa na magamit niya. Okay? Ganyan. So, ito yung gamit nito. Kailangan may maghawak dahil matumba yan eh. Dahil nilagay mo kasi doon, maganda, hindi siya magalaw. Kaya lang, in the long run, ano naman yung nutrition niya dito? Maliit lang yung lupa, andito. So, kaya doon ko tinatanim hanggang dyan. Sobrang kalahati. Dahil dito lalabas yung mga ugat. Okay? Yan. Kaya sinukat ko na yun. Ito na yung sukat to. Yan o. So, hanggang saan? Yan. Sinukat ko na yan. So, pag pinasok ko yan yung ano, hanggang doon siya. Okay? Clear? Let's go on the actual planting. Okay. Now, pupunta na tayo sa actual planting. Ito yung gusto kong ano, laki, ito yung gusto kong haba. Nakuha ko na lahat yung sukat. Saan mo ba ilalagay? So, kinonsider mo na lahat yun. So, laki ng paso, haba ng bougainvillea na gusto mong patubuin. Hindi mo naman palalakihan yan, lagi mong putulin yan eh. Para puros bulaklak na lang yan. So, pupunta na tayo. Sa yan o. Dito lalabas yung ugat. Pwede mong ibabad to o lagyan ng commercial na rooting hormone, yung pang ano ng ugat, magpabilis. Yan. Yung unang tinanom ko, walang rooting hormone. Naiwan ito 2 days ago, kaya binabad ko sa tubig para hindi naman mabawasan yung ano niya, yung moisture. Okay? So, meron namang natural na makatulong din sa pagpapaugat, magtulong. May bougainvillea dyan sa kapitbahay eh. Hindi ko pa nasabi, kumuha ako. Yan o. Bougainvillea. Yan yun. Makatulong daw to. Makanito eh. Siyempre yung anti-fungal, hindi naman maano yan, mabulok. Makukuha natin sa pagtimpla ng tubig. Pero may konting, may chemical contents kasi yung bougainvillea na makatulong din sa ano, pagpapabilis. Yung rooting hormone, pagpapabilis sa pagpapaugat. So yan no. Lagay mo yan. Lagay mo na doon. Okay? Bougainvillea. Lagyan mo ng doon. Para hindi mabulok. Aloe vera. Ay, aloe vera pala.
Okay? Meron o wala. Kaya lang siyempre, kung gusto natin yung yung 100%, kung available, lagyan na natin. Nalimutan kong bumili ng rooting hormone. Meron naman available sa mga mga agricultural store. Pampabilis ng pagpapaugat. Ito naman natural. Okay? Yan na yan. Okay? Nasukat ko na yun, so hanggang dito lang. So, I'll show you. Oh. Anong gusto mong forma? Yan, kunin mo na. Nakatumba, diretso. Yan. Gusto ko diretso eh. Okay? Yan. Ito na ngayon yung, tignan mo kung kita mo yung yung gamit nito. Pag wala yan, see? Yeah, kaya napaka-importante niyan, maglagay ka ng kahit kahoy. Ito, sobra-sobra ko na electrical pipe. Talian mo. O, ganyan lang. Pakita mo. O. Op. Sabi ko eh. Okay. So, pupunta na tayo sa knot tying. Yan. Ganyan. Napaka-importante itong paglagay na harang para meron siyang matalian. Higpitan mo. Kala nila, hindi ako marunong daw magtanim eh. Yan. Hindi nila alam sa panahon ngayon, napaka-importante yung research muna. Okay? Then, siksik mo doon. Malambot naman yun eh. Okay? Yan. Where's mine? Where's my firearm? Armas mo yan eh. Okay? Asan yung sample kanina ipakita ko sa inyo? Isa na napaka-importanting gamit nito dahil itong lupa na ito, magsasag ito eh, bababa yan. Pag wala ito, pag bumaba yung lupa, pati yung kahoy, bababa. So lalapit siya doon. So yun din ang isang gamit niyan. Kita mo ito. Puno yan. Bumaba yung lupa, yan na yung baba niya, hindi na yan bababa. At least yung pinakaugat niyan, dito pa din. Pero pag hindi ko siya tinali, pumunta doon. Pumasok din. So yun ang pinaka-importanting gamit nito, nakatali dyan. Ito, dahil naka-establish na yung ugat niya, pwede nang tanggalin yan. Yan. So ito ang gamit niyan. Yan. Yan. Anong susunod na gagawin? Dahil it will take more or less 3 o 4 months bago siya maka-hold totally. Yan, bago maglagas, gaya ganyan, no? Malakas na yan. Oh. So, kailangan mo pa yung isang materials na kailangan mong ihanda. Available naman yan kahit saan. Magpulot ka lang dyan. Yung ginamit ko nga doon, kahoy, bato. Dahil ito, may mga bata, pag ilipat mo, gagalaw-galaw yan eh. Gaganyan yan. Kita mo. Dahil mababa lang yung puno niya, gaganon yan. Hindi siya gagalaw doon, pero pwede siyang gumanyan. Sayang naman, pag lumalabas na yung ugat niya, alam mo kasi ugat ng bougainvillea, mag-uumpisa yan kasing liit ng mga buhok. Kaya kunting galaw, putol.
sayang naman yung ano, yung pagod. So, para hindi yung tendency na maganyan, putol yung mga ugat, gumamit ka ng ano, bato. Lagyan mo lang dyan, oh. Oh. Yan, may harang na siya dyan. Tanggalin mo na lang yan pag totally naka-establish na yung ano, yung ugat. Okay? Lagyan mo siya ng bato. Okay? Kailangan mo rin yung maliliit na bato eh. Daan lang para wag mo namang ingatan mo yung ano, yung balat. Alam mo ba na yung balat? Yan yung parang pinakaugat ng ano diyan na diyan dumadaan yung mga ano pagkain ng halaman. Yung balat pala, yung balat hindi parang pinakaugat niya yan. Kung maputol doon eh. Yan. Okay? See? Ay kulang. Damihan mo na kung gusto mo. Kita mo yung ginawa ko doon, pero sa nilagyan ko yan ng mga bato muna. Oh. Yan. Oh, lipat mo yan. Tibay na siya. Okay? Yung sabi natin kanina, ang pinaka-importante sa pagtatanim, yung preparation. Yan, stability ng ano. Dahil pag maglabas yung ugat, sabi ko parang buhok lang yan. Isang galaw lang yan, putol, sayang naman yung pagod. Okay? So, ibigay na natin yung ano, yung pagkain niya. Tubig na it will last a month. Yan. Okay? Basahin mo totally yung tubig dahil hindi mo siya didiligan hanggang after 2 months bago mo yan madiligan o after 1 month. Hanggang maglabas yung tubig sa baba para sigurado na nabasa yung lupa ng buong lupa sa paso. Ayan. Okay? Pag naka-stable na yan, pwede mo nang tanggalin yung bato. Bahala ka na kung gusto mong ilagay sa ibabaw. Ang kalaban mo lang naman yan pag wala itong bato. Ang kalaban mo dyan pusa. Paborito ng pusa yan na magtae dyan. Ginawa ko, nilagyan ko ng uling. Yung naging stable na. Yung kanina, oh. Ayan. Okay. Yan, lalabas yung tubig sa ilalim. Pag lumabas na yung tubig dyan, of course, basa na. Ang next, sabi ko, sigurado na yan. Next. Lumabas na ang tubig. Okay yung drainage system ng paso. Yan. Mahirap pag may stock up yan. Dalawa lang yung pupuntahan ng sanga.
matutuyo o mabubulok. Yan, dalawa lang yan. Pag walang, kung pangit yung drainage ng paso, mabubulok yan. Yan. Mas maganda pa yung matuyo. Pwedeng habulin kaysa yung mabulok, hindi mo na mahabol yung nabulok. Okay? Ito yung isang napaka-importante na kailangan niya, yung haligi ng bahay. Dahil i-consider mo yan na parang baby. Baby. So, lagyan mo siya ng magandang, yan. Kaya, mababa to. Okay. 4. Kulang ng bato. Pinakuha ko yung mga bato, yung mga bata. Yan. Okay? Yan ang haligi. Dahil bibigyan natin siya ng greenhouse miniature, maliit. Mini na greenhouse. Ito, ano ito plastic to ng gulay 5 pesos to. Yan. Okay? Baliktad yun, makasugat yun, no? Nabaliktad ko yun, makasugat yun. Mapunit yung yan. Ayusin ng maayos yung poste niya dahil mga 2 to 3 months yan, no? 1 month o 2 months. Okay? Dapat, pag lumalabas yung mag-usbong yung mga dahon, hindi nakadikit sa salamin, sa plastic. Dahil mabubulok. Yan. Sabi nga natin, ang pinaka-importante sa pagtatanim ay yung preparation. Dahil kung mahina yung preparation mo, hindi mo inayos, sayang yung pagod, sayang yung material, sayang yung panahon. Okay? Yan. Yan yung pinaka-bahay niya. Anong gamit nito? Para ma-maintain yung humidity. Magpapawis-pawis yan. Para ma-maintain niya pa rin yung tubig o para hindi bago man magpunta na maglanta yung sanga, nakalabas na siya ng ugat. Yan. Okay? So, tali para walang papasok na hangin. Goma o kaya yung nylon straw. Okay? Sayang, mahaba pa. Yan. Ito yung buong process ng pagtatanim ng malalaking sanga ng bougainvillea diretso sa paso. Yan. At ang pinaka-importante sa lahat, kung gusto mong makamit yung survival rate almost 100%, ang kailangan diyan yung preparation.
Yan. So ito na. Magpagod ka na sa preparation. Ang susunod dyan yung pag-aantay. Sayang naman yung pagod mo kung hindi mo inaayos yung preparation, nag-aantay ka tapos hindi nabuhay, sayang. Yan, tiis sa pag-prepare. Yung paso, yung lupa, tapos yung miniature niya. So yan yung finished product. The whole process of planting all the branch of bougainvillea straight from the pot. Yan. And I will assure you, 100% na mabubuhay yan. Basta inayos mo lang yung preparation niya. At ating ipapakita, medyo after 1 month or 2 months, yung magiging nito. So ito, yung nagawa ko 2 days, mga 20 yan eh. Laro-laro lang. Naglalaro ka, pero yung paglaro mo, libangan, based on research, para hindi sayang naman yung pagod mo. Para ito kasi, tinatawanan ako ni Mrs. ng una. Ngayon, hindi siya naniniwala na marunong ako magtanim, makapatubo. Pero ito, kita mo, ang tigas niya, no? Yan. Ano yan, busog na busog yan ng bulaklak. After nung nag-umpisa yan, 4 months, 4.5. Mag-ano na nga more than 2 months na ito eh. Yan, naglalagas na. Tanggalin na lang yan, then bulaklak siya ulit. Okay? So, kung gusto nyong magtanim, diretso sa paso, that's how we did it. And we were able to do it. The survival rate is 100%. Except yung other factors, gaya yung pusa. Sinira niya yung maliliit ko doon na mga bansot na ginawa ko. Kinalmot ba naman yung yung plastic, kaya napunit. Back to zero ulit yun. Imbes na 4 years old na yun, back to zero ulit. So ito, this will be the start. Day 1, 1 year old. Mag-aantay na lang tayo siya. Ating ipapakita yung pag umusbong dyan, ang isang napaka-importante naman yan, yung paano pagtanggal nito, hindi naman pwedeng bibiglain yan. I hope we're able to share things that you can use. Pwede niyong gawin yung libangan. Mga nagretiro dyan, walang ginagawa. Pampahaba ng buhay. Yan. Hayaan mo yung hindi naniniwala. Meron namang to see is to believe. If you produce, then that's the time they will believe. Okay? See you.